Matapos ang halos 2 linggong kanselasyon ng klase dahil nga apektado ng pagsabog ng Taal Volcano, balik eskwela na po ang 14 na pampublikong paaralan sa Amadeo, Cavite. Ang ilan sa kanila ay walang naisalbang gamit pang eskwela. At ang babalikan pa nilang paaralan, meron pang mga ashfall. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Kahit hindi naka-school uniform at walang naisalbang gamit pang eskwela, pinili pa rin ng grade 12 student na si Jane Rose Caraan na pumasok ngayon nag-resume na ang klase rito sa Amadeo, Cavite. Hindi taga Amadeo National High School si Jane dahil sa Talisay, Batangas siya nakatira at nag-aaral. Graduating pa man din si Jane. Ang hirap pong gumraduate ng sira na yung mga magagandang memories sa school. Yung mga magagandang pinagsamahan namin, parang ang hirap pong tumayo ulit. Labis ding naapektuhan ng matinding ashfall ang tirahan nila Kite Xavier Ambion, pero porsigido siyang mag-aral. Mas maigi na po yung pumapasok kaysa naman po nasa bahay lang, wala naman pong ginagawa. Dito po nakasalala yung future ko. Kahit nasa 17-kilometer radius na mula sa Bulkang Taal ang Amadeo, Cavite, naapektuhan pa rin ito ng matinding ashfall. Kitang-kita pa sa mga bubong ng paaralan ang kapal ng abong bumagsak dito. Ay ang mga bata po'y kulang na dahil sila ay 1 linggo nang mahigit na walang klase. Marami rin po kaming dapat na i-meet na mga competencies na dapat mamaster ng mga bata. Nagdesisyon din daw silang papasukin ng mga estudyante para sama-sama nilang mapagtulungan ng paglilinis. Lunes pa nga nila sinimulan dito ang clean-up drive. Magkakatuwa ang mga guro, estudyante, magulang at volunteer health workers ng DOH. May mga evacuee rin na tumulong sa paglilinis para kahit papano ay kumita sila sa gitna ng sakuna. 500 pesos ang bayad sa kanila sa bawat araw. Ang mga taga-Institute of Integrated Electrical Engineers naman, sinuri ang mga silid-aralan para makita kung may naapekto ang electrical wiring. Pero napansin din nilang may mga bitak na sa biga ng silid-aralan. May mga malalaking bitak na rin pati sa second floor nito. Pag humina po yung pundasyon, posible pong mag-iba ang building. Dahil sa mga nakitang bitak, agad din nirekomenda ng mga inhenyero sa principal na wag na munang gamitin ang silid-aralan na iyon, na agad namang inaksyonan ng pamunuan ng eskwelahan. Katunayan, matapos ilipat ang mga estudyante, ay nilagyan na nila ng yellow line ang bahaging ito ng gusali. Sa ngayon, nasa 14 ng public school sa Amadeo, Cavite ang balik eskwela na, pero pasya pa rin daw ng mga magulang kung papapasukin ang mga anak nila. Mula rito sa Amadeo, Cavite, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.